Right. So, okay. But don't you think there would or there might be some complication because we are now disengaged as members of the ICC. So what about cooperation? What about the current government saying that they're not going to cooperate for evidence and for corroborations? Is that going to be a complication? It is, but it was fully addressed by the court in the decision last week. OMG mga kababayan, ito pong bagong panayam ni Miss Corina Sanchez dito nga sa dating judge po ng ICC, inamin po ito na talagang magkakaproblema ang ICC at hindi po nila makukuha ang jurisdiction dito kay Pangulong Duterte kung hindi po ito pinayagan nito pong Philippine government mga kababayan or kung hindi po makikipag-cooperate ito pong Philippine government na siya naman pong sinasabi ni Marcos Jr. mga kababayan. Pakinggan niyo po si Marcos Jr. mismo na sinasabi niya ang Pilipinas daw po ay hindi makikipag-cooperate dito po sa ICC. No. You have misread it. We do not cooperate with the ICC. That is the position of this government. This is the position of this government, mga kababayan. Hindi daw po nakipag-cooperate itong gobyerno ni Marcos Jr. dito sa ICC. Kung kaya't ang ICC ay wala pong karapatan sa jurisdiction. Wala po, hindi po mangyayari na makulong. Kumbaga sa mga kababayan, kung pagbabasihan po natin itong sinasabi ni Marcos Jr., si Pangulong Duterte ay dapat narito na sa Pilipinas. Now ang tanong, bakit si PRRD nandoon ngayon sa ICC at hindi po pinakawalan, mga kababayan? Iyan po ang ating pag-uusapan ngayon sa video ito. At ito pong si Tabe, napahiya siya dito mga kababayan sapagkat sinigawan po siyang magnanakaw. Napatabi niyo po ang mukha ni Tabe mga kababayan nang pasigaw-sigaw pa siya doon ng laban sa korupsyon sa rally, siya naman po pala ang sinigawang magnanakaw na congressman. Kawawa naman mga kababayan, napahiyang-pahiya sa kanyang rally. Ito na po ang pag-uusapan natin ngayon. Ngunit bago po natin tunguhin ang detalye ng ating pag-uusapan ngayon mga kababayan, nakikisuyo po ako sa ngayon pa lang nakabisita sa aking channel. Paki-subscribe at paki-pindot ang notification bell all para lagi kang updated sa lahat ng aking mga upload. Paki-like mo na rin at paki-share kung inyong mamarapatin kabayan. Maraming salamat, malaking tulong po ito sa amin ng mga content creator. Tungo na po tayo sa ating pag-uusapan ngayon kabayan sapagkat ito po mahalaga po itong usapin mga kababayan dahil nga po ito si Pangulong Duterte habang tumatagal lalo pong nagiging mahirap ang kalagayan sapagkat alam naman po natin may edad na po ito si Pangulong Duterte. At ito pong si Marcos Jr. mga kababayan ay sobrang napahiya, muntik po siyang sapakin. Ano ba niyo mga kababayan? Muntik po siyang sapakin pala dito, sa kanyang pagpupumilit na magpapansin po dito sa China na nakakapagtaka naman kung bakit ito kanyang mga alipures ganun-ganun na lang para bagang wala pa rin silang humpay, wala pa rin silang tigil na parang makipaglaban dito sa China, di ba? Tungkol dito sa West Philippine Sea. Hindi naman po tayo against. Sige, girahin ninyo tubig sa tubig. Tubig lang. Gira kayo dyan. Wala problema yan. Pero bakit talagang para baga ang inyong nahiram lang, ang inyong ipinapagamit lang, kumbaga, practice nga lang, di ba? Nakikipag-practice lang dito. Gusto ninyong makipagtotohanan dyan. Hindi naman tayo uubra dyan sa China. Di ba? Kahit anong gawin natin, hindi tayo uubra, mga kababayan. Kung talagang sakali man, gusto ba ninyo yan talaga? Ito kung gusto nyo talaga magkagera? Magkagera ang Pilipinas at saka Amerika, itong China? Itong Amerika at saka China magkabati sila magkaayos sila, doon lang tayo humihiram ng tapang, di ba? Humihiram lang tayo ng tapang sa mga pisot na mga kanon Pagkatapos tapang-tapang na tayo, di ba? Parang langaw lang tayo nakatungtong sa kalabaw tapos tayo nang matapang. Ituloy na natin 'to mga kababayan.
Ano po ba ang sinasabi po dito sa panayam ni Corina Sanchez dito po sa dating judge mga kababayan? Ito kasing tiningnan ko ito maigi mga kababayan. This is one of the greatest leaps forward against FPRRD. Sa description nitong video ni Corina Sanchez mga kababayan, tiningnan ko po dito former ICC Judge Raul Pangalangan pala, says the last two decisions of the ICC claiming jurisdiction over the Philippine president, and its denial of a temporary release is a giant leap forward for the prosecution. Tiningnan ko itong title niya mga kababayan, pinuntahan ko po sa ChatGPT kung anong ibig sabihin nito. Ito ang lumabas mga kababayan, pinatranslate ko sa Tagalog. Ayon dito, isa ito sa pinakamalaking pag-usad laban kay FPRRD. Tapos ito pa yung ibang hers is slightly more natural or expressive version depending on tone, context, sabi dito. Formal, neutral. Isa ito sa pinakamahalagang hakbang pasulong laban kay FPRRD. Kolokyal, stronger tone. Isa ito sa pinakamalaking tagumpay laban kay FPRRD. Kung pagbabasehan natin itong mga kababayan na translation mula dito sa title nitong programa ni Corina Sanchez, this is one of the greatest leaps forward against FPRRD. Na nang translate po ito dito sa colloquial stronger tone, ang sinabi, isa ito sa pinakamalaking tagumpay laban kay FPRRD, mga kababayan. Bakit naging ganun? Ito pala ang ginamit ng ICC na malaking tagumpay nila laban kay Pangulong Duterte. Pakinggan natin ng maigi mga kababayan kung ano nga ba ito. Yeah, of the ICC. So what about cooperation? What about the current government saying that they're not going to cooperate for evidence and for corroborations? So, 'di ba? Ito naman ang sinasabi ni BBM, 'di ba? We are not cooperate, 'di ba? Dito No. You have misread it. We do not cooperate with the ICC. Ayan, we do not cooperate mga kababayan, 'di ba? Siya mismo may sabi niyan. Anong sabi ng dating judge? Ang pangalan niya, former ICC Judge Raul Pangalangan. Anong sinabi niya rito? Is that going to be a complication? It is, but it was full. It is, mga kababayan, may komplikado po talaga, mahirap po talaga, mayroon talagang problema dito ang ICC. Ha? Fully addressed. Is that going to be a complication? It is, but it It is, mga kababayan, but was fully addressed by the court in the decision last week. Ayan, na-address na po ito nung last decision last week nito pong taga-ICC. Bakit, mga kababayan? Bakit po ito na-address? Bakit po ito na-solve ng ICC? At bakit ang sinasabi nito pong ChatGPT na title nga po dito ay ito daw po ay pinakamalaking hakbang, pinakamalaking tagumpay ng ICC laban kay FPRRD. Ito pala mga kababayan. Ituloy muna natin si Marcos Jr. No. You have misread it. We do not cooperate with the ICC. That is the position of this government. Now, the surrender of Mr. Duterte to the ICC is something that was, of course, the decision of the Philippines authorities. Sinurrender ni Marcos Jr. BBM itong si Pangulong Duterte. Ayon po dito sa spokesperson Dr. Fadi L. Abdallah, sinurrender ng Philippine government ni BBM, Marcos Jr., itong si Pangulong Duterte sa ICC. Maliwanag mga kababayan na ito yung ginamit na basihan ng ICC kung bakit ni-reject nila ang sinasabing jurisdiction. Nagkaroon ng jurisdiction ang ICC dahil sa pag-surrender ni Marcos Jr. Maliwanag sa sikat ng araw
ay itong sinasabi ni Marcos Jr. na we do not cooperate. At sinasabi rin ni Corina Sanchez na what if, di ba? Hindi makipag-cooperate was itong from Nigeria. Pilipinas. I was part of the court then. Magkakaproblema ba? Ayon dito sa dating former judge nitong ICC na isang Pilipino, magkakaproblema talaga. Hindi nagkaproblema ang ICC at nagkaroon sila ng matinding desisyon kasi nga itong si Marcos Jr. ay isinurinder si Pangulong Duterte dito sa ICC. So, lumilabas mga kababayan, wala po sana talagang jurisdiction, walang karapatan ang ICC dahil nga hindi na po tayo member. Ang problema, binigyan po ng karapatan ni BBM itong ICC na magkaroon ng jurisdiction kay Pangulong Duterte. Mga kababayan, katatapos lang po nitong undas or piyesta ng patay or araw ng mga patay, araw ng mga kaluluwa, na ang isa doon ay ang kaluluwa ng kanyang ama na nakakausap pa niya paminsan-minsan, di ba? Sabi niya, nakakausap pa niya. O paminsan, madalas yata, di ba? Na yung tatay niya, ang kaluluwa noon, yung katawan noon, hindi malalagay dyan sa libingan ng mga bayani kung hindi dahil dito sa Pangulong Duterte. Now, mga kababayan, kayo na ang humusga, kayo na yung mag-ano dito kung mayroon pa ba tayong isang matinong Pangulo, mga kababayan ngayon. Kayo na ang isipin nyo na kung matino pa ba itong ating Pangulo ngayon? Tama pa ba sa kanyang pinaggagawa at kanyang pinagsasasabi? Tingnan nyo pa itong video na ito, mga kababayan. No? Tingnan nyo pa itong video na ito na sa pagiging ano na niya, no? Hindi na talaga siya matino. The only time I was able to speak to President Xi Jinping was in our last leaders retreat meeting. And the reason why, ang hirap lapitan talaga. You know, meron kaming holding room. But every time he comes in, he's surrounded by his security. So, ang hirap lapitan. Ayoko namang mamilit. Baka suntukin pa ako ng security guard. Oh, ayan no mga kababayan. Muntik pala siya masapak dito. Ayaw niya mamilit. Baka suntukin pa ako ng security guard. Anong ginawa mo? Oh, suntukin ako ng security niya. But when we came to the end, sabi ko, nakakahiya ito. Oh, nakakahiya daw ito ha. Nakakahiya ito mga kababayan. Ayaw niya mamilit. O, anong ginawa mo? So, hindi ka na dapat pumunta, di ba? Hindi ka na mamilit. Anong ginawa niyo yung BBM? Hindi pa ako bumabati. Di ba? Baka kung anong sabihin, baka naman ma-offend. Sabi ko, so, pinilit ko makapunta sa kanya. Kita niyo mga kababayan? Sabi niya, ayaw niya mamilit. Baka daw ma-offend. Baka suntukin pa siya ng security guard ni Xi Jinping. At matagal na silang hindi sila nakakabati nung last pa. Ngayon, anong ginawa mo? Nagpumilit ka pa rin. I said, yeah, congratulations on your assumption of the chair for the following APEC. And I hope to do good work together. Kita niyo mga kababayan? Pumilit ka pa, tingnan mo, ito ang ginawa niya, oh. Lumapit at nakipagkamay si Pangulong Bongbong Marcos kay Chinese President Xi Jinping sa pagtatapos ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit sa South Korea. Kita niyo ito mga kababayan. Alam niyo, iba't ibang mga video po ang mga lumabas. Reaksyonan po natin. Tinignan ko po ang mga video nito pong mga mainstream media. Iisa yung anggulo nila mga kababayan, no? Hindi nila inumpisahan na itong si Xi Jinping at saka yung presidente ng Korea, nung silang dalawa ang nagkamayan, relax na relax itong security ni na foreign secretary ni Xi Jinping, no? Relax ito nandoon na nakaupo. Yung mga version ng ibang mga video na hindi po sa atin ng mainstream media. Ay, sa mga mainstream media natin, ang kinuha lang nila itong anggulo na to, hindi nila inumpisahan doon sa anggulo na si Chinese at saka si Korea nagkamayan,
Walang problema. Relax itong itong alalay, julalay ni Xi Jinping. Bakit nung kay Marcos bakit tumayo pa talaga ito, linapitan pa sila? Ayon sa Pangulo, binati niya si Xi para sa APEC o Yun, APEC Summit sa Xi Jinping. Ayan, Sa pumapit at nakipagkamay si Pangulong Bongbong Marcos kay lumapit at Ayan alert, alert mga kababayan, alert. Hindi lang siya alert, tumayo siya at lumapit din siya kay Marcos at saka kay Xi Jinping, di ba? O napatingin din tong Koreano, sabi siguro ng Korea, "Uy, bakit ka bigla na lang lumapit diyan? Wala sa protocol 'yan." Di ba mga kababayan? Parang ang nakikita ng buong mundo na itong ating presidente namamalimos ng awa, namamalimos ng pansin, namamalimos ng atensyon. Para ka lang isa ka lang fan. 'Di ba? Para ka lang isang julalay, para ka lang isang fans ka lang din. Puro parehas tayo rito. Presidente ka ng bansang Pilipinas, presidente ka ng China, presidente ka ng Korea. Level lang kayo. Alam niyo sa puntong ito mga kababayan, maraming mga nagsasabi, in fairness dito sa ating mga mga supporter ni BBM, maganda ang kanilang diyan eh. Maganda ang kanilang sinasabi diyan. Alam niyo sinasabi nila, humble ang ating PBBM, ang bait ng ating PBBM, ang galing ng ating PBBM, nagpakumbaba ang ating PBBM. Ganun sila, di ba? Walang problema doon. Okay yun, makipagbati, magpakumbaba. Walang problema yun. Dapat yun na talaga ang ating gagawin, di ba? Kasi kahit anong gawin natin, makipagmataasan tayo, makipagmatigasan tayo, hindi tayo uubra eh. So mas maganda pa, gawin na lang natin, pababa na lang tayo, pahambol na lang tayo. Ngayon mga kababayan, paano yan? Wala sa protocol. Mayroong tensyon na nangyayari sa West Philippines eh. Tapos ngayon, bigla ka na lang papasok dyan na ayon sa'yo mismo, ayaw mo magpumilit. Pero ginawa mo pa rin. Ano nga yung mga kababayan, kung matino ka, meron kang parabagang itikita moral, di ba? Yung moral mo sa sarili mo, teka, nakakahiya nga. Siya na mismo may sabi, di ba? Nakakahiya yun eh. Na basta ka na lang pupuntan, walang pasabi. Kaya, di ba? Kayo mga ordinaryo, ikaw, mayroon tayong mga magkakaibigan. Kahit pa magkakaibigan mo yan, kakumpare mo yan, pagka mayroong mga kakumpare siyang iba doon, di ba? Halimbawa, ikaw ngayon, napasyal ka sa kumpare. Kamukha ngayon yan, nagkaroon tayo ng holiday, itong Piyesta ng Patay. Di ba nagkita-kita kayo sa mga probinsya, nag-uwian sa atin. Nagkita-kita tayo ng mga kumpare. Ikaw ngayon, mayroon ka lang nakitang kumpare ngayon doon. Tapos may kausap si kumpare, di ba? Basta ka na lang ba lalapit doon? Hindi eh. Kasi habang nandun pa yung mga kakumparihan niya, hindi muna, medyo mag-ano ka muna kasi mamaya hindi natin kilala, di ba? Hindi mo parang, alam mo, binaba mo masyado BBM yung quality ng pagiging pangulo, pagiging leader. Hindi mo na linagay yun yung punto dyan eh. Yung nilagay mo sa kahihiyan ang ating estado. Para bagang namamalimos ka ng atensyon. Yun yung talagang totoo dyan mga kababayan eh. Ikaw na mismo nagsabi, muntik kang masapak eh. Baka masapak ka pa eh. Ng security guard ni BBM eh. Sa ibang mga video kasi mga kababayan, relax na relax itong nung pagkatapos o bago magkamayan si PBBM, si Ping, si Chinese, sabi na natin Chinese at Korea. Pero ito si BBM na siya nang naging fully alert yung Nakipagkamay si Pangulong Bongbong Marcos kay Chinese President Xi Jinping sa pagtatapos ng Asia-Pacific Economic Cooperation kay Chinese. Hindi naman yung tingin, tingnan nyo. May unang balita si Barnard. Nakipagkamay si Pangulong Bongbong Marcos kay Chinese President Xi Jinping sa pagtatapos ng Asia-Pacific. At saka, kay BBM nakatingin talaga focus ang tingin at hindi lumayo. Di ba? Hindi lumayo ang tingin mga kababayan. So, siguro, isa lang ang implikasyon nito. Dahil siguro yan sa
mga aksyon na ginagawa ni BBM na ayaw din nila magpabudol. Ayaw nilang siguro ilayo ang kanilang tingin kasi anytime, any moment, bubudulin tayo nito. Yun siguro yung implikasyon na naisin sa kanila mga kababayan. Tingnan nyo yung isang, di ba yung isang video din na yung Brunei, hinahatak ng ng barkada ng Indonesia, papalayo din kay BBM, di ba? Tapos tingnan mo rin si Trump, mayroon din video eh. Di ko lang nakita si Trump din, di ba? Kinamayan ni Trump halos lahat ng mga leader ng mga nandoon, pero pagdating kay BBM, hindi na kinamayan. Samantalang, di ba may ganun din video mga kababayan, hindi ko lang na-prepare dito, hindi ko lang naisama dito yung video na si Trump, kinamayan halos lahat ng mga nandoon, pero pagdating kay BBM, hindi na tumuloy. Sabi siguro ni Trump, ay teka na sandali, budol to eh. Baka mabudol pa ako nito. Nag-uusap na nga kami ni Xi Jinping. Tingnan nyo, mga kababayan, si Xi Jinping at saka si Trump naman ang nagkita dyan. Tingnan nyo. Di attention pa tingnan nyo. Mga pakitingiti pa si Trump. Di ba? Close na. Asan na ngayon yung mga pro-China natin dyan? Anti-China natin dyan. Asan na kayo ngayon? Pro-Uncle Sam. Uncle Sam, kawawa naman mag-iiyakan ang mga trolls dito ni BBM niyan. Hindi mo na nga pinansin, hindi mo na kinamaya si Marcos. Tapos ikaw ngayon, ang ganda pa ng ngiti mo kay Chinese, kay Xi Jinping, di ba? Ay, nako naman. Kawawa naman ang mga trolls dito. Sasabihin na ng mga trolls, pro-China ka! Pro-China ka! Sabihin nyo na ngayon, pro-China si Trump! Si BBM, pro-budol pa rin talaga. Kasi binubudol. Hindi naman nagpabudol yung Chinese, di ba? Hindi nagpabudol eh. Alert! Alert! Ginardyahan nila ang kanilang presidente. Yung Indonesia at saka Brunei, hindi rin nagpabudol. Inano rin siya, Mayroon pa yung Malaysian naman, Napahiya rin si BBM doon sa isang Malaysian eh. Pakita ko lang sa inyo yung Malaysian, mga kababayan. May Malaysian din eh. Napahiya si BBM doon sa Malaysian. Hindi akalain na maririnig ito. Mayroon sinabi yung Malaysian, mga kababayan eh. Mayroon sinabi ang Malaysian nakakahiya, napahiya dito yung si BBM, hindi mo akalain na sasabihin nito ng Malaysian kay BBM. Ay, maririnig ito mismo ni Napahiya dito si BBM mismo, nakakahiya. Ituloy muna natin ito kay Pangalangan, lang natin to, isingit lang natin to. Maganda ito eh. This is the decision on jurisdiction of the court. Mm-hmm. So the position of the defense of the Duterte's counsel is that the court has no jurisdiction over the case, and therefore the case should be dismissed because the Philippines has withdrawn from the Rome Statute, and that therefore the court has lost jurisdiction over the case of former President Duterte. Now, I consider this very important, Corina, because had it been granted by the court, and had the court agreed with the defense that there is no jurisdiction, then the case is all over. Yun, mga kababayan. Ang kaso ni Pangulong Duterte ay all over na po. Wala na po yan. Kung dinesisyonan ng ICC, ang problema nga, nagdesisyon ng ICC, pabor sana kay Pangulong Duterte, ang problema, ito mismong si BBM ang nagsuko kay Pangulong Duterte dito nga po sa Dahiga. Kaya yun ang naging desisyon, mga kababayan. Yun ang naging yun ang naging desisyon dito. Tingnan niyo po ito Si Trump yata, hindi yata ito yung yata, hindi inanuhan si Marcos eh. Hindi ka namayan eh. Ito ba yun? Tingnan, pakita ko lang Ayan. Malapit si Trump.
Pagdating kay Marcos, kawawa naman si Marcos, mga kababayan, no? Yan. Tingnan niyo mga kababayan, halos lahat nakipagkamay si Trump. Pagdating dito kay Marcos, nang makita, sandali, ano niya naman bubudol? Greatest budol in the history. Oo. Wag yan, kasi greatest budol yan eh. Tingnan niyo, umista pa si, pag nang matanaw niya si Marcos, di ba, alam niyo talaga, greatest kahihiyan ang napala dito ni Marcos Jr. Tingnan niyo naman mga kababayan, pag nagsalita, wala na po talaga sa hulog eh. Wala na po talaga sa hulog eh. Siguro kung i-compile 'to lahat ng mga video niya, ng mga nakakaano talaga, nakakaunawa sa mga pangyayari. Pag i-compile 'to mga kababayan, talaga eh, maaalala nila eh, ma-realize na, teka lang sandali, oo nga may mga ganito pala, mga pangyayari. Now, balikan muna natin saglit si Pangulong Duterte bago natin retratin itong lahat ng mga ating inihanda sa inyo, no? Balikan natin saglit lang si Pangulong Duterte. Ayun no, si BBM nakatayo lang doon, kawawa mga kababayan, Ito yun, no? Despite na mga ganito pangyayari, BMR, kung tutuusin, titingnan natin, di ba? Si Pangulong Duterte, dapat nakauwi na dito sa ating bansa eh. Illegal lahat itong ginagawa ni Marcos Jr. na to eh. Bakit walang nangyayari? Kasi nga po mga kababayan, hawak pa po nila ngayon na sila pa ang nasa kapangyarihan. Ganun talaga eh. Tingnan mo, marami po mga nangyari doon sa kanyang ama noon, mga illegal. Dahil nga po sa silang may hawak pa yung kanyang ama, nakapagpatuloy po sila ng 20 years. Namayani po sila ng 20 years. Marami po mga naapi noon, di ba? Marami naman po talaga, di ba? At marami silang mga nanakaw. Although hindi po dapat yung nangyayari kasi nga illegal, pero nakapangyari po yun. Ngayon, ganito yan. Tandaan po ninyo, hindi naman po forever eh. Darating din ng panahon na itong Marcos administration na bababa din po ito sa posisyon. Kaya nga, dapat tayo ngayon, mag-relax na lang po tayo ngayon. Antayin na lang po natin, patapusin na lang natin sa BBM. Matatapos din naman ito eh. Kailangan na lang natin sa 2028 election, huwag po natin pabayaan. Huwag po natin pabayaan na madaya po nila itong election na ito. Dahil sigurado na po, kahit saan ka pumunta, Sara Duterte po talaga ang susunod na magiging presidente ng ating bansa. Lahat po ng mga survey. Kahit sino pa po ang tanungin mo, kahit mga anti-Sara, anti-Duterte, alam po nila eh. Kahit yung mga kakilala ko mga vlogger na anti-Sara, anti-BP Sara, aminado sila eh. BP Sara talaga ang magiging pangulo eh. Wala po talaga sila magagawa eh. Malakas talaga si BP Sara. BP Sara naman sana talaga ang pangulo, hindi lang binudol ni Mangga at saka nitong ni BBM, di ba? So yun po yan mga kababayan. So punta na po natin ang itong mga iba nating mga isyong mga maiinit. Ito, nagpunta mga kababayan, itong sa rally, itong si Tabe, ito, panoorin niyo po si Tabe. No, 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 no. No, 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 no. Magnanakaw! Nakakaya, kawawa naman mga kababayan na pagsabihan magnanakaw ito. Kaawa no? Pero ganun talaga eh. Kasi kakampi ka ng mga magnanakaw, kaya magnanakaw ka rin. Nagkampihan na kasi ito mga kababayan eh, sa mga pagnanakaw. Tapos ngayon, ang binibintangan nila, si Inday Sara, na magkano lang, 125 million pesos. Na ito po ay ginamit po niya, yung iba doon, ginamit po niya sa pagsawata sa mga MPA na mga nanre-recruit niyan sa eskwelahan. Na siya naman nilang kinakampihan itong mga kabataan na di umano kuno, na nagpapanggap lang naman pala.
Yung pala ay tinitignan. Dinadala ng Castro doon sa ano. Nire-recruit pala nila Raul Manuel, di ba? Yan mga kababayan. Yan itong mga papanlilang na ito na nasabihang magnanakaw. Ha? Tama naman magnanakaw at saka kakampi rin kasi ito ng magnanakaw. Nakakahiya, no? Biruin mo, sisigaw-sigaw ka dyan. Sasama-sama ka. Dapat sana magsama-sama ito sila na BBM, di ba? Magtabi-tabi ito sila eh. Tingnan nyo mga kababayan ang mga style nila dito, no? Tingnan po natin itong matinding mangyayari mga kababayan. Itong sinasabi ni BBM dito. It's not exactly a surprise. The ICI is an entirely new entity that didn't exist before, that we are only now completely defining. So there will be questions as to its legality. Kanina dun sa kanyang sabi niya kumamot din dito sa ilong eh. Hindi dito sa ilong eh. Constitutionality, and somebody, I'm sure, I know that somebody will raise. I don't know about the others, but I was sure somebody would have an idea that maybe it's unconstitutional or that it's unlawful. We'll just have to answer those allegations, and we'll see how the Supreme Court decides. So I haven't looked into it in any great detail as yet. Of course, I will do that when I get back. But it's not a surprise. Maybe there will be more. We'll see. And we'll just have to explain what it is we're trying to do. And maybe the methodology of it, maybe, is something that needs to be amended. But still, the Solgen will defend us and defend our position in the Supreme Court, and we'll see how it ends. But I'm very confident that we are on safe legal grounds, because before we started even thinking about organizing the ICI, I made sure that I got legal opinions from the best legal minds that I know. Basta yung kilala ko talagang napakagaling ang legal mind. So the opinion that came. Sino yung kilala mong napakagaling na legal mind? Yung bang kaluluwa? Na namatay mong tatay mo? Basta't kilala mo talagang napakagaling na legal mind. Sino yun yung gagawin sa'yo? Si Marcos Sr., yung batay na? Came back was favorable. And so it is. I do believe we are on firm legal ground here. Thank you, Mr. President. Next question from Ivy, Billionario. Good evening, Mr. President. Another large-scale protest is slated for November 30 on Bonifacio Day, with rights groups convening since October po. And they said it's going to be bigger than September 21st. Is this a cause for concern, sir? Yeah, a cause for concern. No. The only concern I have when we have wala sa concern niya mga kababayan itong hindi niya concern tong mga magrarally wala lang sa kanya mga kababayan. Ibig sabihin, kakampi niya talaga ito. Di ba? Kakampi niya lang talaga ito, kaya parang baliwalas kayo. Prima yan. Ha? Tingnan niyo pa mga kababayan, meron pang isang sasabihin siya dito. Demonstrations for whatever reason, is that there are agitators who will go and try to cause trouble. What demonstrator goes to a demonstration with Molotov cocktails that are not intending to cause trouble or to hurt people? Molotov at saka yung mga nanggulo, mga kakampi mo, BBM, di ba? Yun yung mga tao na hindi sumisigaw ng resign. Karamihan doon sa mga nakulong, kampi ng anak tuta, anak bayan, anak putragis. Di ba? Yun yung mga nandoon nakulong eh. Bayad muna. Mga grupo yun. Sila yung
anak ng kabayo, di ba? Sila yun. Oh. Sila yun, mga kakampi mo yun. Sila yung ayaw sumigaw ng BBM resign. Mga kakampi mo. Hindi naman siya si Romualdez. Sino sinisigaw? Pipi Sara. Di ba? Ang issue ngayon, flood control. Corruption. Wala nang, yung confidential nga, wala na si BP Inday Sara ngayon. Kayo na ang mayroon eh. Pero kay BP Sara pa rin. Diba? Those are the people that we are worried about. And those are the people that we are watching out for. We have a good idea who they are. And I hope that they don't, tanggalin na ninyo sa isip ninyo yan. Manggugulo kayo, wala namang mangyayari, may masasaktan lang. Nasasaktan pa yung mga kasama ninyo kuminsan. Yung mga pulis, wala namang kinalaman yung pulis. May good idea na daw kung siya kung sino daw yung mga yun. Alam niya na pala yun. Kilala mo pala. Kita mo naman kung sino yung mga nanggulo, sino mga nahuli, di ba? Di ba? Ay, di ba yung sa Channel 5 sinasabi nila, binibintang sa mga maisog? Ay, di ba napahiya ka nun yung sa Channel 5, di ba nung mga kababayan? Yung reporter, kinumprunta nga ng taga maisog, di ba? Yeah, they're just there to control the crowd. They're not there to hurt anyone. So that's the only thing I worry about. That's the only thing I worry about. Because we know the reasons for this. The reason Marcos Jr., tama naman yung sinasabi mo. Yung mga kapulisan, nandun lang sila para i-control ang crowd. Which is nakita naman namin yan sa lahat po ng mga rally ng hakbang ng maisog. Ang mga pulis at mga rallyista na sinamahan namin noon, tahimik lang, maayos lang. Sino ba itong mga nanggulo? At sino ba mga nakulong? At sino-sino yung mga dumalaw ng mga nakulong? Yun yung dapat diretsahin mong sabihin, Marcos. Hindi yung parang patunog-tunog ka pa na kunwari ka pang walang alam. Is the outrage for what we have been slowly or not so slowly discovering about some of these projects that were egregious in implementation and shameless in, I don't know what you want to call it, in dishonesty and abuse. So, of course they will, of course that will be a cause for outrage. Those funds are supposed to go to people, to feed people, to make their lives better. And that all disappear because they're buying airplanes and buying big mansions kung saan-saan. It's, of course they'll be angry. Isipin mo, ang buhay nila ganyan, kami gutom. Gagi, makikigutom ka, hindi ka namang gutom. Busog ka, oy. Hindi ka nagtrabaho nga ng Hindi ka naman nakitaan nagtrabaho ka sa private? O saan ka kumuha ng pera? Siyempre galing sa taong bayan ng titing. Gutom. At sino sinasabihan mong bumili ng ng private jet? Di ba yung pensan mo at saka si saldi ko, sila lang naman yan eh. Magsalita ka parang kunwari, wala siyang alam mo talaga. Nasabagay, wala naman talagang kaalam-alam to eh. How can you be happy? All right. Thank you, Mr. President. Ivy, any follow-up question? That's all. All right. The next question from Eden, Net 25. Kaya mga kababayan, si Ma'am Eden na, may matinding tanong ito mamaya. No? Pero bago natin puntahan yan, ito, mayroon na daw pupunta ng mga magrarally na mga dating general. Sasama din po dyan sa rally mga kababayan na binubuo. Kaya lang, ito, mayroon po tayong kaya lang dito. Panoorin po muna natin itong video na ito. Uhaw na raw sa pagbabagong ilang retiradong general kaya makikilahok na sila sa malawakang protesta kontra korupsyon sa Nobyembre at 30. Live mula sa Caloocan, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, una sa lahat, saan ba galing ang impormasyong yan at may banta ba ng kudeta?
Jiggy, galing nga yung impormasyong yan kay House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan Representative Edgar Erice. Nakipagpulong daw sa kanya itong mga retired general at sinabi nga nilang sasali raw sila sa mga kilos protesta kontra korupsyon sa November 30. Pero paglilinaw nila, Jiggy, hindi nila ipapanawagan ang pagbibitiw sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang tanging nais lang daw talaga nila ay pagbabago at reforma, tulad ng pagpapasa nga ng ilang batas gaya ng pagpapatibay sa Independent Commission for Infrastructure o ICI at pagbubuwag nga po sa mga political dynasty. Nais din nilang higpitan ng mga polisiya sa eleksyon, partikular na sa mga political parties at paggastos ng mga partido at kandidato. Kwento pa nga ni Erice ay nakausap daw nitong mga retired general na ito si Pangulong Marcos bago pa ang September 21 rally. Ipinost din ni Erice sa social media niya yung larawan ng meeting nila ng mga retiradong general. Narito. Kaya mga kababayan, no? Nakausap na raw si Marcos nitong mga retiradong general. Hay nako mga kababayan. Sige, tuloy natin. Meron lang po ako sasabihin sa inyo mamaya. At dito kay Erice. Ito ang pahayag ni Congressman Erice. General Senga, di ba, dating Chief of Staff. General Sarmiento, PNP, yung dating DICT. Eliseo Rio. Eliseo Rio. Colonel Santiago ba yun? Kasi naiinip nga sila dun sa resulta ng investigation. Kawawa ang bayan kung ang ipapanawagan ay BBM resign. Kasi ang mangyayari niya, magkakagulo lang lalo. Pag na pumalit si Vice President Sara, kanya-kanyang ano na naman yan, paghihiganti. Yon ang problema sa iyo, Erice. Kasi ayaw mo ng panawagan na BBM resign at itong mga retired din na iba. Ano ibig sabihin nito, mga kababayan? Pakinggan nyo si Erice. Hindi ko po binabas dito sa Erice, pero ito sabi kasi ni Erice dito, mga kababayan, ito, panoorin ninyo ito. Bago natin ituloy, panoorin nyo muna ito. Sige, tuloy muna natin ng konti pala. Diba? At Marian, tila may impluensya pa rin ang mga retiradong general sa hanay ng mga sundalo. May reaksyon bang AFP tungkol dito? Jiggy, sinusubukan pa nga natin kunin ang panig ng AFP pero wala pa rin silang tugon sa ngayon. Pero dati nang sinabi ng AFP na mananatili silang tapat sa konstitusyon. Kung matatandaan mo rin, Jiggy, mismong si AFP Chief of Staff General Romeo Bronner ang umamin noon na may mga retired general na nag-uudyok sa kanilang magkudeta. Pero nanaig pa rin daw ang katapatan sa serbisyo ng mga sundalo. At kahapon lang din, Jiggy, sinabi nga ni Bronner na tiwala pa rin si Pangulong Marcos sa AFP. Narito ang kanyang pahayag. Ang bilin niya parati sa akin is take care of the country. Make sure that the country is safe. Malaki po ang tiwala ng ating Pangulo, ng ating Secretary of National Defense na kayang-kaya po natin panatiliin ang kapayapaan, ang peace and order. Samantala, Jiggy, nanawagan naman ang ilang mga kongresista sa publiko na lumahok sa November 30 rally at huwag tumigil sa pagkalampag sa gobyerno hanggang sa may mapanagot sa korupsyon. Pakinggan natin itong kanilang mga pahayag. Tunay na horror story sa ating bansa ngayon ay ang mga ghost projects at matinding korupsyon. Sa katunayan nga, punong-puno ng trick or treat ang gobyerno ngayon. Inep is real. Tandaan natin, kapag mas nagtatagal, mas pabor ito dun sa mga akusado. At Marian, matanong ko na rin, may reaksyon ba si Congressman Erice sa mga inimbestigang proyekto sa kanyang distrito, partikular yung mga proyekto sa ilalim ng termino ni dating Congresswoman Mitch Kayon-Uy? Jiggy, ipinakita nga ni Congressman Erice sa media yung mga nakatiwangwang na flood control projects sa kanilang distrito. Kabilang nga raw dyan yung hukay sa gitna ng kalsada sa D. Aquino Street. Ginawan nga yan ng box culvert kontra baha sa halaga umanong halos 100 million pesos. Pero hindi naman pala kailangan, lalo't hindi naman pala nagbabaha doon sa lugar. Ayon nga kay Erice, ay napakalaking aksaya raw nito sa pondo ng gobyerno. Samantala, ayan yung talagang totoong aksaya. Hindi ka mukha doon sa nireklamo ni Ridong. Itong si Ridong Balidong Gagong,
Pinsan yata ito ni Gagong Gagong. Si Ridong Balidong Gagong. Nag-read lang siya about doon sa Dolomite Beach, no? Do, masasabi ko sa iyo, Ridong Balidong Gagong, no? Gusto mo ba yung dating, gusto mo ba yung dating basurahan? Gusto mo ba yung dating dugyot na Manilabe? Ngayon, kung nirereklamo mo yung Dolomite ngayon na pinapasyalan na nagiging tourist spot na sa buong mundo, ang gawin mo, kung gusto mo talaga, tanggalin mo yung Dolomite, ibalik mo yung mga basura dyan. Yan bang gusto mo? Oh, yan ang gawin mo dapat, Kasi maganda yan eh. Maganda ang gusto mo mangyari, di ba? Yan ang makakatulong sa bansa natin. Ibalik mo, ha? Oh. Tingnan mo, ito sana yung dapat yun, no? Biruin mo yan, mayroong, hindi naman karapat-dapat lagyan ng flood control na nagkaroon. Ibinahagi nga rin ni Erice na may 5 proyekto pa yung mga Diskaya sa kanilang distrito. Ipatitigil na raw niya yung kontrata at ipapa-rebid. Samantala, si dating Congresswoman Kahayon naman ay wala pa rin pong reaksyon sa mga oras na ito. Isa siya sa mga pinakakasuhan ng ICI dahil sa mga maanumalya umanong proyekto. Yan muna ang latest sa Kamara. Balik sa iyo, Jiggy. Isa pa itong babaeng ito, mga kababayan, na dating Congresswoman. Naalala nyo noon, nung nagpirmahan ng impeachment noon, mga kababayan, na sinasabi ni Congressman din Toby Chanco na na lahat ng mga congressman na pumirma ay tumanggap ng 150 million para lang pumirma sa impeachment ni VP Inday Sara. Naalala nyo ito noon? Nung tinatanong ito noon, pangitingiti na sa media, saglit lang, nakipag-meeting doon kina Romualdez. Yung pala, ang pinagmitingan nila, nagsipagpirmahan lang pala ito doon sa impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte. Ngayon, 150 million daw per head, per congressman na pipirma. 200 sila mahigit dyan. Di 250. 215 yata, something. Di ba? Ilan ba yung pumirma nun? 215. So, 215 times 150 million. Ganyan po kalaking pera ang pinamudmud dito sa mga hinayupak ng mga congressman nito. Kasama itong Mitch na ito noon, mga panahon na yun, mga kababayan. Ngingiti-ngiti ito, naalala nyo noon? Ngayon, para lang din si Saldico, para lang din si Suarez, napakarami mga congressman na napakaiingay noon. Pero bakit ang tatahimik na nito mga hinayupak na ito ngayon? Mayroon pang isa, congresswoman, na nagtago ng kanyang wanted na asawa sa rape. Wanted yung kanyang asawa. Itinago niya. Abogada pa siya, ha? Biruin mo, isa kang abogada, nanumpa ka na ipagtataguyod mo yung batas ng Pilipinas, ikaw ngayon yung tagalabag ng batas. Dahil itinago mo ang iyong asawang wanted sa batas. Kita nyo? Na itong babaeng ito, hindi dahil kay Speaker. Lahat na lang ikrinidit kay Speaker. Pati yung magkaroon ng araw, ikrinidit kay Speaker. Magkaroon ng gabi, ikrinidit kay Speaker. Lahat na lang ikrinidit kay Speaker. Ngayon, nasaan na? Ang pagkikredit mo ngayon, nasaan na? Di ba lahat? Lahat ng sinasabi ninyo noon ang gagaling kay Speaker, kita nyo mga kababayan, itong mga congressman na ito, panlilin ng itong mga animal na ito, nakakabuisit. Tapos ito ngayon, itong Mitch na ito, hindi na narinig. Napakaiingay nila noon. Yan ang ulat ni Marian. Eto na, balikan ko lang itong si, mga kababayan, ito. Ayon sa kanya, hindi daw nananawagan itong mga retired general ng mag-BBM resign. Po sa mga political dynasty, nais din nilang higpitan ng mga polisiya sa eleksyon, partikular na sa mga political parties at paggastos ng mga partido at Pasintabi mga kababayan, habang nagre-reaction tayo, sumusubo ako nitong latik po ito, latik. Latik ito ng Pangasinan. Masarap kasi ito, no? Napakalagkit. Ang sarap, po. Yan. Pakita ko lang sa inyo, ha? Hindi ko pa kayo niinggit. Uminom kasi ako ng kaping barako, galing Batangas mismo. Hindi, Tagaytay pala binili ko. Kaping barako, pala to? Nakakapang nginig. Parang nanginginig ako sa gutom, kaya napakain ako. Pasensya na, pero ituloy natin ito mga kababayan. At mayroon akong sinigang na tilapia na sinigang sa yung sinigang sa
sinigang sa kamatis na mayroong kamyas na mayroong saging na saba. Oy, saba! Si Saba. Kandidato. Kwento pa nga ni Erice ay nakausap daw nitong mga retired general na ito si Pangulong Marcos bago pa ang September 21 rally. Ipinost din ni Erice sa social media niya yung larawan ng meeting nila ng mga retiradong general. Narito ang pahayag ni Congressman Erice. General Senga, di ba, dating Chief of Staff. General Sarmiento, PNP, yung dating DICT. Eliseo Rio. Yeah, Eliseo Rio. Colonel Santiago ba yun? Kasi naiinip nga sila dun sa resulta ng investigation. Kawawa ang bayan kung ang ipapanawagan ay BBM resign. Ayan mga kababayan. Kasama itong mga general na sinasabi niyang nakamiting daw niya at binus nga niya ang pagmi-meeting nila na makikilahok daw po ito sa November rally. Supposed to be, itong gagawin nila ay para dito nga sa korupsyon na nangyari sa ating bansa. Ang tanong, bakit wala kayong gustong panagutin? Hindi nyo kayang ipagparesignin si BBM. Dahil ba, pag nag-resign si BBM, automatic si BBM Inday Sara. Di ba kung tutuusin, bilang mambabatas, hindi ko pa inaano ito binabas itong si Erice, mga kababayan. Nireaksyonan ko lang. Kasi bilang isang mambabatas, supposed to be alam mo na successor si BP Inday Sara, kung inutil na po ang ating presidente, inutil na po yung Pangulo, ang dapat susunod dyan ay yung pangalawang Pangulo. Kung wala yung pangalawang Pangulo, Senate President, magkakaalam ko. Pagkatapos, Speaker. Pagkatapos, yung Chief Justice. Yun ang alam ko eh. President, pangalawang Pangulo, Senate President, Speaker, at Chief Justice. Sila yung lima na yan. Yan yung pinaka sa ating ang ranking ng ating mga matataas na opisyal. Ang problema dito mga kababayan, bakit parang tila hindi mo yata ito na Mr. Erice, no? Congressman Erice. Hindi ko po binabash, no? Pero ikaw rin mismo may sabi eh. Bakit para bang itong rally na ito, wala kayong isisigaw na BBM resign? Despite na, ito panoorin niyo mga kababayan. Si Erice mismo may sabi nito. Alam ng BBM lahat yan, naniniwala ako. From 2023, 300 billion yung nawala. 2024, 500 billion. 2025, 400. Hindi sila umaksyon. Noong 2025, nung naging controversial lang, pinabawasan lang nila ng 29 billion sa Pangulo. Pero yung karamihan, at least very negligent o very incompetent yung BBM na inalaw nila ito. Negligent or incompetent? Pareho. Ang gagaling ng mga analyst ng BBM, alam nila yan. Ang problema kasi, simple lang. Baka naman akala nila lahat ng napakamakapangyarihan ng 19th Congress, si chairman ng Committee on Appropriations, si Congressman Saldico. So baka akala nila dahil siya is protected by Speaker Romualdez, lahat ng desisyon na ginagawa nila doon ay may blessing ng Malacanang. Nandun pa yung anak ni Presidente, si Congressman Sandro. So ibig sabihin, baka ang iniisip ng mga secretaries, alam ng Pangulo. Sa Pilipinas, talaga namang laging dihado ang pangkaraniwang mamamayang Pilipino. Garap. Alam ng BBM lahat yan, naniniwala ako. From 2023, 300 billion yung nawala. 2024, 500 billion. 2025, 400. Hindi sila umaksyon. Noong 2025, nung naging controversial lang, pinabawasan lang nila ng 29 billion sa Pangulo. Pero yung karamihan, at least very negligent o very incompetent yung BBM na inalaw nila ito. Negligent or incompetent? Pareho. Ang gagaling ng mga analyst ng BBM, alam nila yan. Ang problema kasi, simple lang. Baka naman akala nila lahat ng napakamakapangyarihan ng 19th Congress, si chairman ng Committee on Appropriations, si Congressman Saldico. So baka akala nila dahil siya is protected by Speaker Romualdez, lahat ng desisyon na ginagawa nila doon ay may blessing ng Malacanang. Nandun pa yung anak ni Presidente, si Congressman Sandro. So sige. Diba mga kababayan, dito natin reaksyonan yan. Kita nyo yan, no? Kita nyo kung paano nila paikutin ang kanilang naratibo dito mga kababayan. 2023, 300 billion na wala. 2024, 500 billion na wala. Ito na ngayon, 2025, 400 billion na wala.
A total of 1.2 trillion. Ganyang kalaki yung nawawala dito sa Administrasyong Marcos Jr. Ngayon, ayaw nyo pag-resignin? Ikaw na mismo yung reason nagsasabi. Akala nila incompetent, no? I mean, hindi nyo pa napansin? Sino ba ang lahat ng may mga ano nito? Mangyayari ba yan kung ang DBM lang? Magaling ang DBM, okay, magaling. Pero mangyayari ba yan kung si DBM lang? Mangyayari ba yan kung si Saldico lang? Mangyayari ba yan kung si Martin lang? Sinasabi niya, akala nila may basbas ni Marcos kasi nga andyan pa yung anak ni Marcos si pangalan nito, si Sandro. Kung wala itong basbas sa kanila, again, hindi ko sinasabi na inuutos nila ito. Kung wala, granting mga kababayan, sabi ko nga lagi no sa Birada, di ba, kasama sila partner Buds, Bisdak at KPL. Kung granting, walang alam si BBM, walang alam si Sandro dito. O ngayon, competent ba silang mga congressman? Competent ba siyang presidente? Karapat-dapat ba siyang presidente? Biruin mo, trilyon pera ang nawawala sa kaban ng bayan. Ang daming mga naghihirap na mga Pilipino. Ang daming nawalang mga project. Pagkatapos hindi mo nakita. O, ano yan? Competent ka ba? Magaling ka ba? Maayos ka bang leader o hindi? Dapat bang pag-resignin o hindi? Kaya mga kababayan, sa tingin ninyo, karapat-dapat bang pag-resignin si BBM? Dati nga yung kay Napoles na, ito na nga ngayon, si Napoles. Alam nyo, nakakapagtita talaga. Nakapagtataka itong Marcos administration na ito. Yung mga nakulong sa droga ng panahon ng Pangulong Duterte na nawala. Ha? Saan? Nakalabas na lahat. Yung drug lord, umaming drug lord, Yun, mayor pa ngayon. Umaming drug lord, Si Saba. Sumasayaw-sayaw pa doon sa kulungan. Na ang kulungan ng panahon na yun, doon niluluto itong mga illegal na pulburon. Wala na. Yung mga nahatulan noon na tungkol dito sa PIDAP, wala na. Lahat yan. Mantakin niyo yan. Yung mga kurap, nagsiwalaan na sila ngayon. Nagsianuhan na sila, natanggal na, wala nang mga kaso. Si Boying, ang daming kasong ipinail. Pati sa ombudsman may mga kaso. Siya ngayon ang ombudsman. Grabe itong administrasyon na ito. Yan ba yung competent na sinasabi nyo? Wala akong mataas na pinag-aralan, lalo't hindi ako abogado. Pero, 4%, sabi nga nila. Baka na lang natin minsan sa tawa-tawa ito, mga kababayan. Pero, sa totoo lang talaga mag-uusap lang tayo. Hindi lang tayo magpapakatrol talaga, no? At hindi lang natin isipin na wala na tayo, kumbaga, naging ano na lang tayo, panatiko. Alam nyo, masama po yung panatiko. Alam nyo ba mga kababayan, isa sa sekreto ko kung bakit ayaw ko magpatawag ng idol? Magbasa lang kayo sa Biblia. May nakasulat sa Biblia. Nakasulat sa Biblia, wag na wag kang tatawag na idol. Alam mo kung bakit? Kasi yung idol, sa Tagalog pala pagsamba. So, ibig sabihin, halimbawa, isang tao, idol ko si sinasamba mo. Yun yung literal na Tagalog na translation noon. Kasi idolatria. Galing yan yata sa salitang Latin or Spanish. Idolatria. Pag in-idol mo kasi, yung isang tao, ginagamit yan ng demonyo. Unti-unti lang yan. Unti-unti lang yan. Kaya nga ako, madalas,
Nung pa sa umpisa-umpisa pa lang na aking pagbo-vlog, 'pag may tumatawag sa idol, idol, hindi, sinasabihan ko talaga, "Wag mo akong tawaging idol." Yan siguro lang ang kahit pa sa totoo lang 'no, ito hindi naman tayo sa pagbubuhat ng Bangko Pag-aaral. Hindi basta-basta hindi basta-basta makakarating ng ganito kalaking, subscribers ang isang vlogger. Maraming mga nag-vlog na hindi rin nag-succeed 'no, hindi rin talagang ganito kalaki yung inangat mga kababayan. Hindi ko naman pinagyayabang ang sinasabi ko 'no. Ang sinasabi ko lang sa inyo na itong 272,000 subscribers na nasa channel ko ngayon, hindi yan po basta-basta. Kumbaga isa na yan sa dapat ipagmalaki mo na, puwede ka ng mag-idol-idol, hindi, eh. Pero hindi ko yun inaano, kasi naniniwala pa rin ako mga kababayan, na maging humble lang tayo. Kung ano man ang ating narating sa buhay, patuloy lang tayo kasi, nung una nang finalo ka ng mga yan, hindi ka naman finalo dahil sa malaki ng channel mo or ano ka, magaling ka o kaya hindi. Kundi finalo ka, nagpunta sa'yo yung tao sa'yo kasi yung sincerity mo sa sasalita mo, sa mga sinasabi mo, sa mga action mo. Yun yun. Yun yun. At yung gano'n ngayon, wala sa ating administrasyon na ito. Yung gano'ng sinseridad. Yung sincerity kung ano ang kanyang sinasabi. Yung kaya niyang tayuan ang kanyang maayos na prinsipyo. Kasi kung makikita nyo lang ito talaga mga kababayan, di ba? Itong interview niya na to, ayan no? Siya mismo ang nag-surrender. Pero sinasabi niya ito. No. You have misread it. We do not cooperate with the ICC. That is the position of this government. We do not cooperate with the ICC. Tawag nito? Hindi daw siya makikipag-cooperate at yun yung policy ng government na ito. So, sinabi niya yan mga kababayan, considered po yan legal kasi nasa po siya posisyon po siya ng pagiging Pangulo eh. Pero ito ngayon, anong kanyang policy? Sinurrender niya. So, matino pa bang tao yan? Matino pa bang tao yan? Ngayon, dahil dyan, wala ka talagang masasabing word of honor. Dahil dyan, sino na lang ang susunod sa'yo? Sino na lang ang mga tao na nasa sa'yo? Yun yung mga tao na kahit anong gawin, sinasamba ka na. Kahit anong gawin mong mali. Kaya nga, mali yung tatawag-tawag kang idol. Ay, idol ko si ganito. Ay, idol ko yan. Hindi ko sa mga ibang tao natin. Hindi ko sa mga iba nating mga kasamahan. Ito sa akin, sinasabi ko lang sa akin sarili. Tungkol dito sa idol. Dito yan nagmumula eh. Ito yung isa sa ginagamit ng demonyo. Kumukha niyan kay Marcos. Kahit anong sabihin niya, samba na lang mga tao eh. Idol ko yan eh. Kasi magaling yan eh. Anak yan ng isang magaling na presidente. Ganun na lang tayo. Hindi na tayo, nawala na tayo ng pag-iisip na, teka, alamin mga natin. Kumaga, nawala sa atin yung sense of, yung ma-wonder ka muna ba? Parang pag-isipan mo muna. Kung tama na ba itong sinasabi niya? Kasi marami na talagang patunay na yung kanya mga sinasabi, baliktad sa mga nangyayari ngayon. Sinabi niya rin yun noon. Ayaw niya ng impeachment kay Vice President Inday Sara Duterte. Ayaw niya, pero yung kanyang anak mismo ang unang pumirma para i-impeach si VP Inday Sara. Pero nung panahon nung sila ay tumatakbo pa lang, ayun, nagmamano pa kay VP Inday Sara yung animal. Tapos karamihan sa kanya mga kasamahan, ayan. Mga magnanakaw, ayan. Nagpapanggap ng mga matitino. Yan po ang sitwasyon ng ating bansang Pilipinas. Pero don't worry mga kababayan. Alam nyo, saglit lang naman yan. Saglit lang naman to. Wala nang 3 taon. Natatapos na rin ang termino ni Marcos Jr. Kaya ako, nakikita ko, yung kanilang ginagawa dyan sa West Philippine Sea, talagang ang totoo niyan, gusto lang nila
na kunwari magkaroon ng gera hanggang makarating ng gulo, no? Hanggang makarating ng 2028 para hindi na magkaroon ng eleksyon. Katulad nito ngayong, dapat sana may eleksyon na ngayon eh. December or November nitong itong taon na ito ng barangay. Kasi nga, gagamitin nila yung mga barangay na yan para makasuporta ka sa kanila. Dahil, once kasi na mga kababayan, magkaroon na po ito ng eleksyon ngayon, maniwala kayo. Marami po ang mapapalitan ng mga kapitan dyan. At mailalagay na dyan yung mga matitinong kapitan. Marami po ang matatanggal dyan. Marami na rin po dyan ang mga nag-iisip ngayon ng mga taong barangay. Iba na to eh. Kasi inaano lang tayo eh. Nililibang lang tayo ni BBM. Pero hindi nila matatakasan itong trilyon-trilyon, bilyon-bilyon-trilyon na pera na nawala sa bayan. Na itong si Erese, siya mismo ang nagsasabi, ngunit sumasang-ayon din siya doon sa mga nananawagan na huwag mag-resign si BBM. Nakakalungkot, mayroon tayong ganitong sitwasyon, pero bagamat ganon, tuloy natin ang laban mga kababayan. Tuloy po natin ang ating pakikipaglaban. At huwag po tayong manghina ng loob, bagkus gamitin po natin ito para lalo pa tayo maging malakas towards sa 2028. Ang pagpapakalakas natin, maging mahinahon tayo sa lahat. Huwag tayong makikisama, huwag tayong padadala sa kanilang mga trick. Ang gusto nilang mangyari, tayong mga supporter ay maglaban-laban, magkagulo para mag-declare sila ng gera sa China, mag-declare dito ng martial law, kung ano man. Nang sa ganun, ay patuloy silang magiging pinuno o presidente, lalo na ito si BBM, mga kababayan. Para makopya niya yung kanyang ama. Yun po yun. Pero huwag po tayong padadala dyan. Tuloy lang tayo sa ating ginagawa na ito. Siyempre, sa tulong at awa ng Diyos. Mga kababayan, maraming salamat. Kung ano po ang inyong opinion patungkol po dito sa ating pinag-usapan na ito, huwag po kayong mahihiya. I-comment nyo po dyan sa baba ang inyong komentaryo at pag-uusapan po natin yan. Pakilagay nyo na rin po kung taga saang lugar kayo at na mapusuan po natin. Maraming salamat muli. Ito si BMR Channel. Pansamantalang magpapaalam, Pilipinas. As always. Bye-bye!